Okay, so isang magandang araw mga pre. So, papaano ba maglagay ng ganitong IC dito sa ating alternator mga pare ko? Ayan, so napakadali lang po. So, ang dating IC nito is ito. No? So, papalitan na natin siya ng ganito. So, ang gagawin lang natin is yung lahat ng connection dito sa ating IC na luma. So, tanggalin po natin. Ayan, tatanggalin natin. Ayan. So, yung alternator natin mga pre is brushless po siya. So, wala siyang brush. So, ito yung kanyang field winding. So, dalawang wires ang ating field winding. So, yung isang wire is ito is papunta sa ground. So, i-ground lang natin siya and then yung isa is yun yung i-connect natin dito sa field ng ating IC. So, ayan. So, hindi na natin gagalawin yung kanyang diode. Wala na tayong gagalawin dyan. Basta tanggalin lang natin yung mga connection papunta dito sa ating IC. So, ganun lang mga pre. No? So, eto naman, paano yung connection ng ating IC? Etong red terminal is, or yung plus is, papunta siya sa ignition switch sa ACC mga pre. ACC or IG. No? Ayan, para makakat off siya pagka nag-off yung ating ignition switch. So, itong yellow naman is papunta siya sa ating field. So, dito. So, kahit magkabaliktad yan mga pare ko, walang problema. Basta kuha tayo ng isa sa kanila. Yung isa ilagay sa ground. Yung isa ilagay sa field. Yun lang yung connection mga pare ko. And then, yung ano natin, make sure na naka-ground po siya. So, ilagay natin dito. Ayan. Okay, so ganun lang mga pare ko. So, i-assemble natin. Okay, so yan mga pre, nakalagay na, no? So, yung connection niya is yung yellow. Ayan po, yung field po connected doon sa pumunta sa ating coil sa field winding, and then yung isa is nakalagay sa ground po. Okay, so itong positive terminal po natin is ito po yung i-connect natin sa ignition switch. So, yun lang po yung connection niya, no? Okay, so wala siyang indicator light. Maglalagay na lang po tayo ng ammeter para makita kung nag-charge or hindi po yung ating charging system. Okay, so kapag sinuplayan po natin to, ayan o. Pag sinuplayan po natin siya, ayan, iilaw na po yung kanyang LED light. So, paano ba natin malalaman kung goods yung gawa natin? Okay, so tingnan natin kung may nangyayaring field, no? So, yan, lagyan natin ng ground. So, connected siya sa 24 volts. Sa ground po yan. Naghahawak ng video. Okay, so ikutin natin to mga pre. Ayan o. So, kapag hindi nakakabit yung field natin, eto, kapag hindi siya nakakabit, so tingnan nyo siya, hindi siya nakakabit ayan o. So freewheeling lang po siya, freewheeling, ayan o. So ayan, freewheeling lang po siya, ayan. So ayan siya. Pero kapag kinabit natin, yan, kakabit natin mga pre dito. So yan, umilaw po siya. Ayan, nakakabit na po siya. So umilaw na po yung ating IC. So ikutin natin. Ayan o, parang nakapreno siya. Ayan. So ibig sabihin merong electromagnetism po dun sa load. So may magnet po to. So ayan, ayan o. So meron po siyang magnet. Ayan. Ayan. Okay. So dito, check natin dito. Ayan o, malakas yung kanyang magnet. So ibig sabihin merong electromagnetism. So goods po yung ginawa po natin. So ayan o, ang hirap niyang ikutin. Ayan o. Pero kapag tanggalin natin, ayan, nakatanggal siya. So yun, di ba? O, freewheeling lang po siya. Ayan. Pag ilalagay, lagay natin.
Ayan, nakalagay. Ayan. So, parang meron po siyang brake or preno. Okay, so ganun lang po yung pag-test ng ating alternator kung goods or hindi po yung ating charging. So, to make sure po mga pre, i-salpak na natin and then check natin kung ano yung magiging resulta. Okay, so yan. Peace. Okay, so ito na yung ating alternator, nakabit na po. So hindi na natin nakuhanan po ng video. So stable naman po yung kanyang charging, 27.08 po mga pre. So yan mga pare ko, sa lahat po ng kinabit ko po na ganito po ay wala pong nagiging problema. So yan po. Peace.